Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So ito na po yung second round ng pagpapatawag ng TRICOM sa mga DDS vloggers. So wala naman tayong pwedeng pagtalunan dito dahil talagang ang target nila rito ay yung mga sumusuporta kay Pangulong Duterte. So ang unang sumalang dito si Joey Cruz at naging mainit po yung naging sagutan nila ni Congressman Abante. Pero ang pinaka ano rito, pinaka highlights kasi rito yung bakit ba nasasaktan si Congressman Abante doon sa mga pinopost o mga pag siya ang kino-content nitong mga vlogger na 'to. So ito, panoorin po natin 'tong balitang 'to para magkaroon tayo ng konteksto kung bakit ba nagagalit 'tong si Congressman Abante. So ito, panoorin po natin. Andito po ba si Miss Joey Cruz? Miss Joey Cruz, andito po ba? Yes, Mr. Chair. Okay, Asan po siya? Asan po siya? Ayan. Oo. Gusto ko lang po alam nyo, sa totoo lang, marami po akong natatanggap na bashing eh. Hindi ko pinapansin. Hindi ko pinapansin yon. Katulad ni Kabayan, hindi ako naiinsulto, hindi ako nababagabag, hindi ko pinapansin, wala namang katotohanan yun eh. Ano? Tingnan nyo rito hindi raw niya pinapansin at kumbaga hindi naman daw siya nababagabag doon sa vlogger na nasabi niya si Kabayan. Pero kilala niya yung vlogger, tandaan niya yung pangalan. So ibig sabihin, kahit pa paano iniinda niya yung mga sinasabi ng vlogger na yon. Pero dito kasi kay Joey Cruz, medyo talagang tinamaan siya ng todo. Kumbaga rito tinamaan siya ng palaso ni Cupido dahil nagngingit-ngit sa galit itong si Congressman Abante kumpara doon kay Kabayan na tinutukoy niya. Ito, tuloy po natin. Ano? Kaya hindi ko pinapansin yan. Alright. Ngayon, ang gusto ko lang pong sabihin kay Miss Joey Cruz, in one of your vlogs in YouTube, you directed this statement sa akin. No? Akin mismo. Unang-una, hindi naman kita kilala. Hindi naman kita kaaway. Wala naman akong ginawang masama sa iyo. Tama ba ako, Mr. Chair? Meron po ba akong ginawang masama sa inyo? There is no personal action. Kaya nga, Mr. Chair, sagutin mo lang ako. Meron po ba akong ginawang masama sa inyo? No Meron ba, wala? None, Mr. Chair. Wala. Wala akong ginawang masama sa inyo, ha? Pinapatunayan nyo yan, ha? Pangalawa, hindi nyo ako kilala. Tama ba, Miss Joey Cruz? You do not know me personally. Correct, Mr. Chair. And Mr. Chair, I do not even know Miss Joey Cruz personally. Am I right? Correct, Mr. Chair. But, you made a statement against me. O ito, babasahin ko ha. O, ang sabi mo, ganito, kung Abante, paswelduhan ka ng taxpayer, gago. Tinawag mo. Doon pa lang medyo may problema na si Congressman Abante. May mali ba doon sa sinabi ni Joey Cruz na paswelduhan siya ng taong bayan? Medyo may kulang lang kasi sa konteksto dahil hindi binuo ni Congressman Abante kung ano yung nilalaman nung vlog ni Joey Cruz. Kasi pinutol niya hanggang doon sa pagtawag sa kanya ng gago. So, medyo kung yun lang ang susundin mong sa sinabi ni Joey Cruz, talagang may halong mali siya. Pero kung bubuuin mo kasi yung kanyang sinabi, at later on yun naman itatanong ni Joey Cruz dito kung ano ba yung buong konteksto nung vlog niya. So hindi rin naman maibigay nito ni Congressman Abante kaya hindi makapag-comment ng buo o hindi rin maibigay ni Joey Cruz kung ano ba talaga yung kumbaga hindi niya na matandaan kung bakit niya natawag na gago itong si Congressman Abante. Tinawag mo akong tinawag mo akong gago. Oh, bakit? Ba't mo ginawa sa akin yun? Gusto mo ba akong umiyak ngayon sa'yo? Sabihin ko, ba't mo ginawa sa akin yun? Bakit mo ako tinawag na gago? Bakit po, Mr. Chair? Please, yes.
Mr. Chair, and I think it is already established that we do not know each other Ano po personally. yung pakilakas nga po? Hello, Mr. Chair? Mr. Chair? Okay. I think it is already established that we do not know each other personally. Therefore, the statement was said based in a not personal way, but it is an observation of Oh, my yes, reaction Mr. Chair, on meron ka pang salita. Your observation is that I'm gago? Is that your observation? This pertains to the public function as I perceive it, Mr. Chair. No, you're public what? Public action, Public Mr. Chair. action. So you mean that is the public that is actually telling me that I'm gago? No, Or Mr. is it Chair, you? the statement Let me came ask from you, me. Mr. Chair, is it you? Yes, Mr. Chair. So you were the one that said that, right? Correct, Mr. Chair. Ayun. Pero hindi mo ko kilala. Wala akong ginawa masama sa'yo. Yes, Mr. Chair. It What is your already right to established. tell me that I'm gago? Because I am a citizen of What the is Philippines. your right to tell me I'm gago? That is part of my freedom of speech, Mr. Oh, Chair. is that right? Yes, Mr. Chair. So your freedom is speech. Yan. Ito yung tinutukoy natin kanina na freedom of speech. Tandaan po natin, itong si Abante, public official po ito. So, meron pong rules ang korte na dapat hindi po onion skin ang ating mga government official. Ngayon, yung iniinda rito ni Abante dahil sa nasabihan niyang siyang gago nito ni Joey Cruz. Tandaan po natin, si Joey Cruz, vlogger po, citizen po ng bansang Pilipinas. So, meron siyang karapatan na yung kanyang freedom of speech, hindi pwedeng masukol. Ngayon, itong si Abante umiiyak dahil hindi niya nagustuhan nang tatawag siya ng gago ng isang vlogger. Siyempre, iniisip niya yung kasi aside sa pagiging congressman niya, isa siyang bishop. So, hindi niya matanggap na matatawag siyang gago at maririnig yun ng kanyang mga ka-church, di ba? Siyempre, bishop siya kiniklaim niya na bishop siya, tapos maririnig ng mga tagasunod niya na isa siyang gago, nasabihan siyang gago, talagang iindahin niya yung mga ganong klaseng mga salita. Kaya hindi niya matanggap dito yung sinasabi dito ni Joey Cruz na part yun ng freedom of speech. Freedom of speech is to tell a person that he is gago. Freedom of speech ba yan? My freedom of speech, part of my freedom Ang of galing speech is mo. to react Ang on the galing mo. action of Ito a public pa, sinabi official. mo in another post, ito sirahin mo. Pero alam mo, kaya tayo nagmi-meeting dito para mini-mention ko ito, no? Pero sa totoo lang, hindi ko pinansin yan. Matagal na yan eh. Di ba? Hindi ko pinansin yan. Ito ang sabi mo, you know, Kong Benny Abante, I can find all of this. Isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Is that still freedom of speech? Mr. Chair, I am not very familiar. Yes on or that no, post. Mr. Chair? Is that still, you think, freedom of speech? When you said, isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Mr. Is Chair, that freedom of speech? yes, Mr. Chair. Ganon. Oo. So, ibig sabihin, ganito. If I tell you right now, sasampaling kita, freedom of speech yan. That's part of your freedom, Mr. Chair. Pag sinampal kita, hindi na freedom of speech yan. Of course, sir, it's overt Hindi action na. already. Tingnan nyo, hindi naintindihan ni Abante kung ano yung pagkakaiba nung sasampalin kita sa sinampal na pag yung, di ba, pag sinabing sasampalin kita, ibig sabihin words pa lang yon. So wala ka pang ginagawang physical na attack. Unlike kung sinampal ka na, yun, ibang usapan na yun. Pwede ka nang makasuhan ng physical, slight physical injury siguro, mga ganun, di ba? Pero kung yung expression na halimbawa, tulad ng ginagawa nga ni Joey Cruz, na nagbablog siya, expression yun eh. Hindi naman kayo magkatabi or hindi kayo nagkikita ng personal. Sabi nga rito, di ba, sa umpisa pa lang, at babanggitin niya rin naman dito,
na hindi naman sila personally magkakilala. So, yung sinabi niyang sasampalin kita is only ano lang yun, expression niya lang yun. Kaya nga sabi ko, yung konteksto kasi nun, hindi naman kinuwento rito ni Abante kung ano ba yung konteksto, bakit nasabi yun ni Joey Cruz. Ang ano lang dito kay Joey Cruz, hindi niya lang din kasi matandaan dahil nga sa sobrang dami na rin siguro ng video na nagawa niya. So sabi nga niya rito, sa isang araw, 15 or more or less, mga ganun yung pinopost niya. So may mga tendency talaga na hindi mo na matandaan kung ano ba yung naging konteksto, bakit mo nabitawan yung ganung mga salita. Kaya nga rito, hinihingi niya rin dito eh. Later on, kumbaga, i-request niya na sabihin ano ba yung konteksto nung sinasabi nito ni Congressman Abante para makapagpaliwanag siya ng maigi. Ang problema lang kasi, hinaharang kagad kapag nagpapaliwanag si Joey Cruz. Pati ibang resource person, di ba yan ngayon nagiging problema dyan sa hearing na yan. Kapag nagpapaliwanag na yung mga resource person nila, ini-interrupt din naman itong mga congressman. Ngayon, pag yung resource person naman yung mag-i-interrupt dun sa mga congressman na to, pinagbabawalan sila, sasabihin kailan i-recognize muna sila bago sila magsalita. So, nakikita nyo yung, hindi patas yung pagtrato dito sa mga resource person. Kaya karamihan dito, hindi umaatin kasi alam nila na hindi magiging maayos yung paghawak ng mga resource person dito sa House of Representatives. Already. Yes, Hindi sir. na, no? Yes, sir. Oo, ang galing. Mahusay ito. Oo, magaling ka. Oo. Ang sabi mo, I'm going to be Hindi ko masabi to Mr. Chair eh. F-U-C-K-E-D. Prepared. Binanggit mo yon? Mr. Chair, Bakit naman? Mr. Chair, Ano may ba I nagawa know kong when kasalanan that post sa'yo? was posted? Mr. Chair? Oh. Mr. Chair, so that I can answer intelligently on the question You of... can, Mr. Chair, may I know you can the date answer of the intelligently, I but cannot what you answer... said here, is that intelligent? Let me ask you, Mr. Chair. Nung sinabi mo, Conbene Abante, I can find all of this, isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Is that intelligent? Mr. Chair, I cannot intelligently answer if I do not know when the post was posted. You don't know, Mr. Yes, Chair? Mr. Chair, I think in a day I post maybe 50, Well, 50 posts in a day. I would like to understand, It Mr. means, Chair. Mr. Chair, that you can post something today and you forget that tomorrow. Am I right? That is correct, Mr. Chair. That's very likely. So, pakiklaro nga, Mr. Chair. Ano yung isasampal mo sa bagumukha ko? That is why, Mr. Chair, for me to intelligently answer your question, I need to know when it was posted. Yan yung problema kay Abante kasi hindi niya rin sinasabi muna kung ano yung rason bakit ba nasabi ni Joey Cruz yun. Ngayon, tinatanong nga dito ni Joey Cruz kasi yung reason niya na hindi nga lang daw niya matandaan kung kailan pinost yun. Kumbaga parang hinihingi niya rin yung kay Abante. Hindi natin alam kung strategy yan kasi pwedeng strategy, pwede talaga nakalimutan niya kung ano yung konteksto nung binlag niya na yon. Pero ang pinaka-ano kasi rito, pinaka-bottom line nito, kailangan malaman natin kung ano ba yung rason kung bakit nasabi ni Joey Cruz. Kumbaga ano yung topic, ano yung issue, kung bakit niya nabitawan yung mga ganong salita. At kahit naman si Congressman Abante, hindi niya rin masabi kung ano yung konteksto. Kaya nga sinasabi, kumbaga nire-request ni Joey Cruz dito na ipaalala sa kanya or kumbaga hinihingi niya yung kung kailan pinost yun para ma-recall niya at makapagpaliwanag siya ng maayos. Kaya sabi niya intelligently, di ba may explain niya intelligently kung bakit niya nasabi yung ganong konteksto. Pero kahit si Abante, hindi rin niya alam kung ano ba yung konteksto. Basta ang nakita niya lang kagad doon, yung words na hindi niya gusto at yung gusto niyang ipunto.
Kaya nga bilib din tayo rito kay Joey Cruz kasi kumbaga naka-stick pa rin siya kung ano yung talagang game plan niya rito. Hindi kagaya nung mga naunang hearing 'di ba, na tumiklop. Although hindi naman totaling tumiklop pero dahil sa takot lang ma-contempt, talagang kailangan nilang magbigay ng apology, 'di ba, para hindi i-contempt. Pero dito kay Joey Cruz matapang yung mga sagot niya rito kay Abante at hindi niya talaga inuurungan. Well, we are going to get the date when this was said. Thank you, Mr. You would Chair. be able to know. Ha? Thank you. Kaya pinapa-confirm ko lang yung statement na yan eh. Oh, is ibig sabihin, do you believe, ito hindi ko na sabihin ang freedom of speech. Do you believe that this falls under protected speech? I'm so sorry, Mr. Chair. May you please repeat Do the you question? believe that this falls under protected speech? Mr. Chair, like I said earlier, I would like to know first the context of the post. But rest assured, Mr. Chair, that when I post in my platform, I make sure that it is a reaction on the news or public action. As a political observer, I always practice. Miss Cruz, is this a political statement? You were saying a political observer. Is this a political statement? Do you believe that using profanities, insults, and malicious accusations online represent fair and respectful, intelligent discourse? Except as part of your statement, Mr. Chair, the malicious imputation you said, I accept that. The rest that you said, yes, it is part of the healthy public discourse. It is part of what, Mr. Chair? Healthy public discourse. O therefore, pag binanggit natin using profanities, insults, and malicious accusations, that is, anong tawag mo doon? Part health- of the healthy discourse, Mr. Chair. Healthy discourse. Healthy discourse ba yon? Yung Yes, Mr. profanities, Chair. Yes, Mr. insults, and malicious statements, healthy discourse sa'yo yon. Chair. Yes, Mr. And that's Chair. the reason why, Mr. Chair, that we should now actually craft a legislation to put a stop to Ms. Joey Cruz, who seemed to be intelligent, and a woman using profanities, malicious insults, saying it is healthy. Tingnan nyo, hinusgahan na kagad ni Abante itong si Joey Cruz. Yan ang problema dyan sa House of Representatives. Sila na ang nagde-decide whether guilty or not guilty. Kaya nga, makikita nyo yung pagkakaiba ng ni Pangulong Duterte dito sa mga congressman na to. Etong si Abante umiiyak, namura lang, nasabihan na ng gago. Umiiyak na kagad dyan sa Getly. Tandaan nyo si Pangulong Duterte kung ano-ano na inakusa sa kanya. Tinawag na berdugo, mamamatay tao, protector ng drug lord. Meron bang ni isa sa mga dilawan, sa mga anti-Duterte ang nakasuhan? Di ba wala? Isipin nyo, presidente na ng Pilipinas yun. Pero ni isa wala siyang kinasuhan. Nung tinatawag siyang berdugo, mamamatay tao, mas heinous pa yun kaysa tawagin kang gago. Mas mabigat pa yung paratangang kang mamamatay tao, protector ng drug lord, berdugo. Hindi umiyak si Pangulong Duterte kasi alam niya, part yun ng freedom of expression. Samantalang itong si Congressman Abante, nasabihan lang ng gago, umiiyak na. So, makikita nyo talaga rito na sino yung mas nakakaintindi ng batas tungkol sa freedom of expression. Ngayon, sinasabi niya rito na, kumbaga, parang gagawa raw sila ng batas para
mahinto yung gantong klaseng ng sistema ng freedom of expression. Malinaw na malinaw sa batas, sa ating konstitusyon na walang pwedeng batas na pwedeng gawin na matatapakan yung freedom of expression ng bawat Pilipino. So, malabo po, para po sa akin, malabo na makalusot itong pinaplano nitong mga congressman na to tungkol dito sa sinasabi lang in aid of legislation sa pagpapatawag sa mga DDS vlogger. So, tingnan natin sa mga susunod na araw kung matutuloy yung sinasabi niyong paggawa ng batas tungkol dito sa pagpapakalat daw di umano ng mga fake news. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.